Welcome to the Narrow Path Podcast. Conversations about things that really matter. Theology, faith, family, community. With Kuya Doy, Pastor Angel, Brother Mark, and Engineer Lou. Weekly episodes Thursday, 7 p.m. on Facebook and YouTube. The Narrow Path Podcast. And we're live! Welcome to the Narrow Path Podcast. Ayun, kay Doy, magandang gabi. Magandang gabi, Engineer Lou. Magandang gabi mga kabalbas. Mga kabalbas na wala pang nanonood sa atin. This is so late. Wala eh. Ay, meron na. 3 na viewers. 4 na. Ayan. Ayan na. Alright, sige. Magandang gabi sa iyo, mga kapatid. I think we have a very short 1 hour lang tayo ngayon. 1 hour lang. Short but juicy. Maraming mga nangyari. And we're sorry. Pero we will go back to our regular sistema soon. Yep. Anyway, Online ka pa. Actually, mamaya may sasabihin akong very important. Hindi to alam nila ni Kuya Doy at ni Brother Mark at ni Deacon Lou. Ay, Deacon Lou. Ni Engineer Lou. I-announce ko lang ito. Very important announcement. So, hintayin lang natin yung mga kabalbas na makapag-join. Ayan na. Magandang gabi mga kabalbas. Happy 5K mga kuys. Galing kay Queenie. Oy, si Queenie. Welcome back. Early bird. Queenie, welcome back. Yan. Shout out kay Brother John Grande Sepulveda. Ay, Brother Glenn Guevara. Sabihin ko, Skull Candy. Sunday Skull. Order na kayo. Naka-pre-order yung bagong t-shirt. Yung bagong design, napakalupit. Order na nga ako eh, sa akin. Ako hindi pa. Order ako siguro. Order kayo guys kay Brother Glenn, message nyo lang Sunday Skull sa Facebook. Napakaganda ng mga merch. Ang babangis. Ayan. So, congratulations kay Doy. Meron na tayong 5,000 followers. To God be the glory. Milestone yan. Ayan. Sorry, Brother Glenn. Kasi may bag ako dito na Skull Candy eh. Paborito kong bag. Brother Greg. Kanina pa naghihintay si Brother Greg eh. Kachat ko nila si Brother Greg. Sabi niya, may podcast ba? Sabi ko, meron kaso may gospel opportunity. So yun, mamaya ako nipapaliwanag ganun nangyari, ba't na-late tayo para kapag nandyan na sila lahat. Yeah. Brother Christopher Franklin Repolidon. Gandang gabi. Hindi ko nakikita yung iba ko, Doy. May nakikita ka pa? Yun pa lang. Share. Madalang topic natin ngayon. Title natin. Parang wala title tong ano. May title ba to? Engineer, may title ba tayo? Sine-check ko yung title. Ang topic natin, pero sigurado bitin na naman tayo nito. Sigurado. Bitin talaga to. Alright. Exciting. Yung swing po sa likod mo, Pastor. Hindi swing yan. Walker ni 7 yan. Walker yan, Walker. Kasi kung gusto, yung pinakamaraming share ng stars, may premyo kayo, sasakyan ni Pastor Angel yan. Papasok ako sa loob, no? For 500 stars, watch Pastor Angel. Ride the... Walker yan, pre, Walker. Native Walker. So yun. Oy, Larry Paul Vista, shout out from Muzon. Yan. Shout out. Pastor Rendel, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi. Yan. Oy, 38 na. 38 na pala. Hindi ko napansin. Sorry.
So dahil 38 na kayo, magpapaliwanag lang ako mga kapatid. Ito na, sasabihin ko na yung dapat i-announce ko kanina pa. Hindi to alam ni Kedoy, hindi to alam ni Engineer Lou, hindi to alam ni, tawag dito, ni Brother Mark. Si Brother Mark di naka-join eh. Medyo busy, transition siya sa schedule ng work. Good evening, Arkish Pinasas. Magandang gabi, brother. Brother PJ, magandang gabi. Brother Derek. Yun, Brother PJ and Brother Derek. Magandang gabi sa inyo. Thank you mga kabalbas. Para sa inyo to. Kaya tayo umabot ng 5,000 dahil nag-follow kayo. Siyempre, grace din ng Panginoon. So, announce ko na. Lumilis na ang Narrow Path Podcast sa landas. Kami ay naliligaw na. Naliligaw na kami ng format. So we would like to apologize. Ito yung announcement ko. We would like to apologize dahil hindi ganito ang Narrow Path Podcast. Hindi kami nagiging faithful sa format namin. Ang format talaga namin is face-to-face. Ang tawag dyan? Physical, no? Yung harapan. Yung host and guest. Harapan. Kaso sa dami nang nangyari, nabaha yung Poncan Palace and nagkasakit kami and kung ano-ano pa. Ang minabuti namin na online muna ngayon yung mga host. Wala rin kaming guest for 2 weeks. Pero mabuti ang Diyos. Kayo ang guest namin. Kayong lahat ng nandyan nakaka-join namin. At salamat sa technology na to. Salamat kay Engineer Lou na ang tawag dito. Ang tawag sa ginagawa ni Engineer Lou? Hindi ko alam kung ano tawag sa ganyan. Moderator? Moderate siguro. Nagmo-moderate. Moderate yung show natin. Salamat. Nag-engineer. Dami ko pang inisip no? Nag-engineer si Engineer Lou. Ayun, so pagpasensya nyo na, this is just temporary. We're just waiting na mag-settle down yung mga ganap sa buhay namin. Once na ma-settle down ito, balik tayo sa ligaya. Balik tayo sa dating programa and format natin. Ganun pa man, Engineer Anonymous aka Lou. Ganun pa man, tapat pa rin ang pagpapahayag natin dito ng katotohanan. Nagbago man yung format, same truth na hinahayag natin, same gospel, same passion for the truth and sharing of it. So, yun. Kuya Doy, ano masasabi mo doon sa announcement natin? Ganun din. So, onting tsaga-tsaga lang mga kabalbas. Pero definitely, when we come back to the original format, it's going to be much better than before. Yeah. Kaya, chill lang kayo. And hintayin nyo lang yung pagbabalik ng original format natin. Nabaha kasi yung HQ kaya hanggang ngayon medyo ano pa rin. Ayun. May bago tayong kabalba, si Brother June Burak. First time po to watch your live. Gandang gabi, Brother June. Gandang gabi from Canada. Ay, ba sa inyo umaga? Umaga siguro. Pastor Ken Moralde, magandang gabi. Si Pastor Ken from Pangasinan pa, no? Yeah. Okay na. Game. Umaga daw. Umaga, 6 a.m. Okay. Ang title ng topic natin ngayon. Ang abang title natin, Engineer. Meron pa. Okay, kwento ko lang. Kaya po kami na-late. Kasalanan ko po talaga. Ako po yung may sala. So, sa mga nanonood ngayon, kasalanan. Alam mo, hindi ko alam yung Nimbix na yan. Ano ba yan? Hindi ko alam yan. Yung? Tito Marv, sabi niya kasalanan ng Nimbix yan. Kakabash sa work from home. Kaya Nimbix yung yung nag-trending lately sa Facebook, yung binash yung mga, anong sa tingin mo yung sa work from home? Forwards, mga ganun. Hindi kasi yung work from home. Okay. Ayun. Pastor Ken Moralde, walang ganon. Palit yung Pastor Ken. Well, actually, Hindi. Wala naman titirahin. Pero, may onting overview lang tayo sa mga lumalabas ngayon. Ayun,
Si Pastor Obian, maraming salamat sa 35 stars. Salamat po. Thank you po, Pastor. Yan. Nakita ko, Pastor Obian, yung picture niyo sa GMA. Ang ganda ng room, no? Yan, dito na, si Cabalbas Angelito, Ariel Marcelo Dignoso. Gandang gabi sa'yo, brother. Buong buo yun, ha? Ayan, so, nangyari, bumili lang ako ng gatas ng anak ko. Galit na galit sa yung asawa ko. Hindi mo galit na galit. Nabatip sa akin kasi nalimutan kong mag-chat. Nalimutan kong magsabi na may medyo na, na tawag dyan? Malilate. Ano na? Malilate ako. Oo. Yan. Salamat, Brother June Burak sa 99 stars. Maraming salamat. First time niya nag-view. Nag-send kagad ng stars. Salamat sa support. Ayun, ang nangyari, I was going to buy my son's milk kasi paubos na at may iba pa akong groceries na bibilihin. Tapos nandun ako, may nadaanan akong mga binatilyo, nag-sharing sila. I hope naka-join sila ngayon. Sana nandyan sila. Mamaya shoutout ko sila. Ang nangyari, tawag dito, narinig ko sila nag-sharing. Parang cell group. And, ayun, nababanggit yung mga verses na out of context at sinishare ni Brother Lester yung parang nagli-lead ng group na mga yung tamang context. So, sinishare niya yung mga out of context verses para ma-correct. Yung time na yon nang narinig ko yung Jeremiah 29:11. So sabi ko, first time ko nakarinig ulit ng nung Jeremiah 29:11 na pinag-uusapan sa public na ganon, yung ganon setting. Tapos sinasabi yung yung tamang context. So sabi ko, magandang opportunity to sit in and to hear. Wala akong balak magtagal kasi sabi ko mga believers naman to, gusto ko lang abang makilala sila ganun. And then ayun, it was a gospel opportunity. Syempre mahalaga itong ministry natin ng Narrow Path Podcast, pero I was there and kaharap ko sila eh. At yun na yung pagkakataon na ma-share ko yung gospel. Assuming na they are believers, pero syempre, nandoon nag-kick in yung passion to share the gospel to them. Nagtagal ako doon, Sister Ada. At hindi ako nakapag-chat kagad kay Amor, nag-aalala siya eh. So, ayun. So, I was waiting for them to finish, and then nung nagkaroon ako ng opportunity, binigyan nila ako ng opportunity to share. And I asked them, what is the gospel? So nung shinare naman nila, I asked them yung mga diagnostic questions, pag namatay ka, saan ka pupunta? And medyo ito kung nanonood sila ngayon, ito na yung commentary ko sa nangyari. Una, salamat dahil binigyan nila ako ng pagkakataon na makapag-share din. At na-bless din ako sa sharing ni Brother Lester at ng mga insights nila. But it was an opportunity also to make sure na yung ebanghelyo intact sa kanilang consciousness at sa kanilang pinaniniwalaan. So, I asked them saan sila mapupunta. Medyo, ito sa totoo lang, no? Kung nakikinig kayo, brothers, this is what happened. Medyo vague, no? And normal yun. Hindi naman normal. Kadalasan gano'n naman eh. Lalo sa mga kabataan. Hindi nila agad ma-pinpoint yung sagot. Dahil syempre, hindi naman pare-parehas yung understanding natin, capacity natin to understand or to articulate. But I was trying to kumbaga drive yung conversation na marinig ko yung kanilang pananaw sa ebanghelyo. So sa madaling salita, medyo vague yung answer nila doon. I asked them what is the gospel, medyo vague din. I'm not saying na hindi nila naintindihan.
It's more of nahirapan silang i-articulate. I have my kumbaga reservations about their answers. So kapag sa ganung sitwasyon, ang best na gawin ay i-share ulit ang gospel. Kasi hindi lang para sa unbeliever ang gospel. Ang gospel ay para sa mga mananampalataya din. And if there's an opportunity to share the gospel kahit sa kapwa mo believer, lalo na kung medyo vague yung sagot sa mga diagnostic questions, please do so. Let us not assume na, okay na sila. Okay? Okay na yan. Saved na yan. Though we don't have any, kumbaga, bad intentions, no, na to proselyte, or baka isipin niyo, pinaproselyte. No, hindi ko nga binanggit yung pangalan ng church. Hindi ko na nabanggit dahil mas nag-focus ako sa gospel. So ang point ko lang is, I was able to take that opportunity to share to them the gospel. And ito lang yung masasabi ko dito. Kaya isa sa mga nag-drive sa akin to articulate the gospel to them even more. And I did it by the way of the law, presenting to them the law. Ang tawag ng iba dito, the way of the master. Present to them the law and then the gospel. Because hindi ganun yung presentation na nangyayari sa ganitong klaseng mga evangelical churches. So, babanggitin ko, they are in the G12 system. So, aware ako sa presentation ng gospel sa G12. Pero I have my hopes sa church nila, sa inatin nila. Kasi at least, naitatama yung mga wrong context. Shout out sa pastor nila, narinig ko yung mga kapatid kayo nag-share na yung tinuro ng pastor nila, naalala nila, maganda yung pagkakabahagi, ganyan. And shout out, dahil at least naitatama yung mga wrong context. Yun nga lang, gaya ng sinabi ko, since they're in the G12 system, there is a fundamental flaw with that system at isa yan sa mga kino-call out natin hanggang ngayon at hanggang sa mas marami pa ang mabuksan ng mata. Because the G12 system is designed to quote-unquote to grow the church, to make the church vibrant and yung bang dumami pa at mas magampanan nito yung mandato niya by way of the G12 vision. At sa mga nanggaling sa G12, aware kayo dyan kung ano yung tinatakbo ng G12. So, I can't resist the opportunity to share to them the gospel and ipanalangin natin sila na sila ay talagang manampalataya sa Panginoon at lumago sa pananampalataya. May tanong si Tito Marbs. Evangelical pala ang G12. Well, yung mga churches na nagyayakap sa G12 system, mga evangelicals naman. But the G12 itself, it's cultic. The system is cultic. Kaya nga, sana, and very vocal naman ako kanina bago kami mag-end. Sinabi ko talaga na may mga nakita akong mali sa G12 at kino-call out ko yun. Kaya binigay ko rin sa kanila itong podcast para mas makita nila iba nating mga iba nating mga episodes na in-expose natin yung mga mali. Ayun. So, yun. Na-share ko yung gospel at nag-alala yung misis ko. Buti na lang. Buti nahilot, no? Hindi na siya galit sa akin ngayon na sabi niya, that's commendable. Pero sana nag-chat daw kasi nag-alala siya. Ayan, so yun po ang dahilan ba tayo na late ng ganito. Tanong, Rimvo Ignacio, ano po yung G12? Brother Rimvo, good evening sa'yo. Yung G12 po is a system ng church growth na inimbento ni Cesar Castellanos from Bogota, Colombia. And he believes na yun ay paraan ng Diyos na binigay sa kanya, he heard from God, at yun ang binigay sa kanyang vision na lumago ang iglesia, lumago yung church, lumawak ito sa pamagitan ng pagbubuo mo ng 12 disciples mo. So, yung isang member, may 12. Yung 12 na, yung isang leader ng church, may 12 siya. At yung mga 12 niya, may 12 din. Para siyang, tawag doon kayo, Doy? Yung networking, parang multi-level marketing.
So, ginawang multi-level marketing yung church growth. At marami pang ibang mga mali doon. So, ayun, hindi biblical ang G12 system. Maraming out of context ng mga verses. At worse, ito ay nag-share ng prosperity gospel. Nag-share ito ng, ang tawag dyan, name it, claim it, at ng iba pang mga wrong teachings. So, ayun, may nag-share ng gut question. Salamat, Brother Arkish, sa link na yan. Yan, check nyo. Ayan, Brother Jun. May ano kayo dyan? May G12 kayo sa Canada? Ayun. Kaya Doy, ano masasabi mo? Saan? Doon sa nangyari, nanalita ko. Yun nga, tama naman. Very commendable kasi ang sinasabi ng mga hindi sa kabilang hindi daw nag-share ng gospel. I mean, hindi daw nag-evangelize ang mga ganun ba? Ang mga Calvinist. Siguro segue na natin to. Although hindi naman natin sinasabi na hindi naman natin alam if they are saved or not, di ba? So every opportunity we can to share the gospel, we share the gospel tulad nga nung nangyari kanina. Kaya ayun, hindi ko maintindihan kung bakit nila sinasabi na ang mga Calvinist daw or mga reformers hindi daw nag-evangelize. Bakit kaya, no? Hindi siguro kasi may mga may mga tawag diyan, straw man fallacies. Ito, ako actually, dahil meron silang mga misconceptions. So, yan yung sasagutin natin ngayon. Ang topic talaga natin ngayon is the divisive truth. The gospel unites, the gospel that unites also divides. Yun yung title natin ngayon. So, pag-uusapan natin, paano ba nagdi-divide yung truth? Paano rin ito nag-unite? Paano natin to makikita sa lente ng salita ng Diyos. Ayun, so bago tayo magtuloy kayo Doy, may mga question. Pwede mo bang basahin yung ilan? Yeah. Ito kay Brother June. Ang Calvinist po ba ay iba or kahanay ng mga evangelicals? Well, ang Calvinist, sabi nila kulto daw ang Calvinist. Ayun, si Brother Lester. Good evening, brother. Siya yung nausap ko kanina. Brother Lester. Magandang gabi. Oo. Brother Lester, ano lang, no? Ang tawag dyan. Warning lang. Nabanggit ko naman kanina, meron akong mga comments sa G12. May makita ka sa comment section about G12. So, don't take this as an offense, sana. Take mo lang ito with a grain of salt and hindi to para i-bash yung church nyo. Yung sistema yung binabanata namin. Yung system. Not your pastor, not your church. And take note, we're not bashing talaga. We're not bashing. That's not our objective or wala yun sa layunin ng podcast na to. But we're here to expose the fallacies ng mga ganyang mga system. Yes, so don't take it na binabash or whatever. Hindi po yun. So anyway, mga kabalbak, welcome natin si Brother Lester dito Brother sa Lester, show. Welcome sa iyo. Good evening. Lester Bonifacio. Sabi ko kanina si Amor Bonifacio yung misis ko baka mag-anak. Ayan. Sige Pas, let's go on kasi ano na. Oo nga, 1 hour lang tayo. Oo. Okay. Sige. Maybe we can continue. Pag hindi tayo natapos or nabitin, tuloy natin next week. Sige. Ayan, so ang pinaka-topic natin ngayon, guys, sinabi ko, the divisive truth. And ito ay isa sa mga hindi popular na terminologies na ginagamit ko personally. Yung unang narinig to nila Kuya Doy, medyo naalala mo yung kay Doy? Ano yung una mong impression nung narinig mo yung divisive truth? Honestly, kasi dati, nung nasa dating sistema pa ako, dati galing din tayo sa G12 and galing din tayo sa evangelical side of things. And
doon kasi ang mindset doon is all about love, unity. Pag sinabi mong Christian ka, lahat na inclusive, 'di ba? Kumbaga wala kang yung salitang divisive is very taboo. Kasi nga in our sa mga tinuturo sa atin noon, palaging ang ganun ang alam natin na come as you are, tanggap ka ng Panginoon kahit ano ka pa. Alam mo yung ganun na yun nga, puro unity and love lang, parang ganun. United tayo lahat, nasa isang body tayo ng, lagi kong sinasabi noon, we are a body of Christ and iba-iba tayong role sa body na to, like yung physical body natin. Parang ganon. Kaya wala kang dapat itaboy or something. As long as Christian ka, nagkakaisa tayo. Pero hindi pala, no? Oo. Yun. Salamat lang kay Doy, no? Kasi nga, may idea na basta Christian ka, nasa evangelicalism ka, pare-parehas na tayo ng tinatayuan. No, meron talagang differences. And karamihan, hindi kasi napag-uusapan siya yung mga differences sa tamang setting. Or sa madaling salita, minsan nagiging nauuwi sa debate o away yung mga ganun. So, isa to sa purpose ng Our Path Podcast. Hindi kami nandito again, hindi kami nandito para mag-bash. Yes, we call out yung mga maling katuruan. Yun ang trabaho namin. Isa sa mga trabaho lang, hindi lagi ganoon. Most of the time, kung papanood yung mga episode, more on teaching and interviews and gospel sharing talaga. Kasama lang doon na kung tatayuan natin ang katotohanan, we must expose the lies. Hindi pwedeng nakatayo tayo sa truth and then pag nakita natin yung kasinungalingan, hindi natin i-call out. So, ayun, pag may mga errors or mga tawag dito, kung merong mga unsound doctrine, i-call out talaga natin. Not to bash, but to speak the truth in the most gracious way possible. Ito yung nagiging problem ko, Doy. Kapag ka-call out yung, halimbawa, may na-call out na na sabihin na natin kakaiba yung theology. Kina-challenge natin yung kakaibang theology that we don't agree with. Sa tingin mo, bakit kaagad ang judgment nila ay binabash sila? Bakit ganun? Tingin mo kay Doy? Siguro kasi unang-una nababangga mo yung kunwari kung ano man yung katuruan do sa simbahan, di ba? Binabangga mo yun. So, ang tendency talaga, like it or not, people will take that personally as a personal attack. Kahit hindi naman ina-attack yung person, ang ina-attack is yung theology, yung maling katuruan, yung heretical teachings. Pero they will take that as a personal attack kasi nga, yun yung pinaniniwalaan nila . And whatever na tinuturo sa kanila, they believe na yun na yung katotohanan, di ba? Maybe because hindi ko naman lalahatin, di ba? Pero maybe I'll speak for myself when that happened sa akin. Kasi ang feeling ko noon, parang ina-attack na personally ako personally sa mga paniniwala ko. And meron din, ngayon ko lang na-realize na ang fault ko naman doon is hindi ko naman talaga aral yung Biblia . Ang pininiwalaan ko lang kung ano lang yung naririnig ko sa simbahan, pero yung sariling malalim na pag-aaral, wala. Kaya pag nakakarinig ako ng mga katuruan nga about sa Reformed theology, sa Calvinism and stuff, I take that as a personal attack kasi nga it goes against everything that I believe in. And maybe ganun din yung nararanasan ng ibang tao na nasa kabilang kampo na feeling nila attacked sila personally. And also, to be fair naman din, meron din naman kasi talagang mga, kunwari, recently lang, di ko naman masasabing nag-trending, pero lumabas sa social media na merong isang event
let's go there, di ba? Yeah. Merong isang event na RevCon ata, Revival Conference or whatever, hindi ko na maalala. Na hosted siya ng isang church na kaibigan natin, yung mga guest pastors doon. Yung mga personal friends natin, yung mga guest speakers doon, personal friends din. And meron din nag-share yun ng isang kaibigan natin na may podcast din. Na itago natin sa pangalan ng Service Day. Tago natin sa pangalang Service Day. What up? Shout out, Simon, Pastor Simon. Pastor, mahal ka namin. Anyway, so maraming mga nag-comment din doon na honestly poking fun at the may mga ganong comments. So on our end, I can see na kung bakit they would take it personally kasi nga kung grace ang pag-uusapan, parang masyadong nag-enjoy yung mga nag-comment. Alam mo yun? Yung iba ito nila lahat. So parang napagpustahan sila, parang ganon. So makikita mo naman, to be fair to the other side, meron naman ding dahilan kung bakit sasama yung loob nila, di ba? Oo. So yun ang ano ko doon. Although ako, syempre, personally, I would tell people na ang revival, or kung ano man ibig sabihin ng RevCon na yan, hindi natin minamandohan yan eh. Alam mo yan, wala sa kamay natin yan. Yeah. So I don't know what that conference is for. No. Actually, I agree sa'yo kay Doy. May mga comments nga dun sa sa post ni Pastor Simon sa Service Day na talagang medyo kung nandun ka sa kabilang side sabihin natin masasaktan ka, baka ma-offend ka. Kaya ito yung panawagan namin. Hindi ko sasabihin na hindi ako bumagsak sa ganun. I've had my share of my kumbaga misjudgment sa aking mga words, mga comments. Kaya kung mapapansin nyo, bihira akong mag-post sa wall ko ng kahit ano. Bihirang-bihira talaga lately. Simula nung nag-podcast, talagang piling-pili lang. Dahil may platform na. Ito yung platform ko na bilang pastor din at bilang believer. Ito yung platform ko na nagagamit ko to articulate my thoughts, my faith, at faith natin, no? And also, may covering ng church. We are under the oversight of Chief Cornerstone Reformed Baptist Church. Kaya, kumbaga, mas komportable ako na dito magsalita at maghayag. Pangalawa, I've seen the danger na maaring sumobra tayo sa mga mga sarili natin, no? Both camps yan. I mean, sa camp ng mga Reformed and the other evangelical camps, the tawag dito, charismatic Pentecostal camps, parehas yan kasi lahat naman tayo tao. Meron tayong capacity to fall sa sin, sa ungraciousness. Kaya ang panawagan ko sa atin, sa mga believers din, mga reformed believers, yun nga, let us be passionate and be unapologetic in speaking the truth, but it should be in the most humble way, in the most gracious way, para hindi ma-hijack yung message. Hindi ma-hijack yung message. So, personally, I've learned my lesson with that. Pero narinig nyo naman at napapanood nyo yung mga episodes din namin. Matalas pa rin ako magsalita kapag nag-call out ng false teachers. Pero kailangan hindi, again ang ating kinikritik, inaatake natin yung maling katuruan, not the person. Hindi natin binabash yung tao. We're exposing yung mga maling katuruan. And in fairness kay Pastor Simon sa Service Day, it was a question. It was a question pinost niya. Kasi kumbaga ako sa pagkakita ko noon, may tanong talaga. May tanong na iniwan.
Siguro, kumbaga, madaling, hindi lang ma-misunderstood, madaling masamain yung ganon kasi nga, makikita talaga siya na attack. No? Attack yung dating. Lalo, sa comment section, may mga kapatid tayo or mga iba nating kasama na, or hindi ko kilala kasi iba na hindi maingat sa mga mensahe nila. So, yun, kailangang magdalawang, dalawa, tatlo, 5 beses mag-isip bago natin pakawalan yung mensahe na gusto natin i-comment. And let us not be mean. On the flip side naman, kasi medyo sinubaybayan ko rin yun kasi mga personal friends and friends din on Facebook naman yung mga nasa kabilang party na yun. And nung nabasa ko naman yung mga posts nila in defense of that, natatawa lang ako kasi yung mga accusations nila sa mga katulad natin, yun din ang ginawa nila. Kumbaga na wag daw mag-bash, wag daw alam mo yun, with all whatever. Pero yung mga binato naman nila, parang self-defeating din. Kasi nga, sabi nila, wag daw i-judge, ganyan, whatever. Pero, inusgahan din naman nila yung mga tulad natin, di ba? So, ano ba talaga yung, alam mo yun, yung kumbaga parang nakakaano lang kasi yung mga reaction nila, which is understandable, is talaga, yung, I would say, driven by, yung, siguro parang retaliation or dahil nasaktan sila, so they have to say something. So, yun. It's tapos understandable yun, human nature. At it for that. Understandable talaga yun. Understandable talaga yun. Pero nakakaano lang, yung, kumbaga, if you're going to accuse us of something and then throw it, and then ikaw mismo gagawin mo rin yun, parang, you can have your cake and eat it too. Yun, di ba? Kasi tulad nito, may babasahin lang ako. Hindi kasi ma-share. Sabi dito, sometimes it all boils down to the heart issue. If ang purpose mo talaga is clarity, you won't try to do it on social media unless ang main purpose mo lang talaga is mag-humiliate. Ano ba to? Magagawa lang ang proper forum if tama ang laman ng puso. Hindi motivated by pride, hatred, or sometimes even vengeance. Kita mo, ang daming mga negative na sinabi na wala, unang-una, hindi naman niya kilala yung tao, hindi naman yung motivation. Alam mo yun, hindi alam yung motivation ng tao, hindi niya nga alam kung ano yung laman ng puso, pero ang daming sinabi na heart issue daw. Tapos, kung ang purpose talaga is to clarify, don't do it on social media. Bakit? Bakit hindi pwede gawin sa social media? Diba? Yung sa public, go ahead. Yung mga yung mga iniidolo nilang mga pastor, may mga social media pastors din. I mean, may social media presence din. Sila pa nga yung mas celebrity, sa totoo lang. Daan libo yung mga followers. So, ibig sabihin, sila rin hindi pwedeng mag-share kung ano man yung sinishare nila on social media. So, there's this thing na parang palagi ko na rin din naririnig sa kanila na kailangan face-to-face or dapat personal, intentional, whatever. Pag parang walang validity pa nag-share ka on social media. Where in fact, mas marami kang marireach dahil sa technology. Diba? It has its own place talaga. Not saying na ito talaga yung ultimate platform, but merong place for this technology kaya nga binigay ng Panginoon to diba? Yes. So anyway, going back to that comment, natatawa lang din ako doon or nakakatawa lang siya kasi you don't know yung, kumbaga parang yun yung mismong personal attack, di ba? Yung dating. Kasi hindi naman niya kilala yung tao pero ang dami ng mga nasabi, assumptions. Ayun, so ikaw, ano mo? Ayun, gaya ng sinabi ko kanina, you can't have your cake and eat it too. Hindi pwedeng, kasi ganito yung mga nagiging dilemma dyan Bakit nagko-call out in public? Pero public ginagawa, yung pagko-call out nila, sa nagko-call out?
Self-defeating naman. So, doon pa lang, makikita na may mali doon sa stand na yun eh. At kapag ikaw ay pastor, ikaw ay pinipresenta mo yung sarili mo as a minister of the Word of God and you're a public figure, wala kang karapatan na maging nana. I'm saying... And sad to say, maraming ganun eh. Teka, I'm saying these terms, sana wag masamain. Mahal ko yung mga kapatid natin dyan. We've been through trenches with these brothers. At wala namang axe to grind. I mean, I can break bread literally, kumain kasama sila. I mean, wala namang problema doon. Ang point ko is this. Kapag ikaw ay pastor, you're a public person. Never natin makikita sa New Testament na nagreklamo ang mga apostol, yung mga disipulo ni Kristo sa criticism. Especially galing sa kapatid. I-representa nila yung sarili nila as believers. Hindi. Ang ginagawa nila, nagsasalita sila, pinagtatanggol nila yung ministeryo nila. Dinedefend nila yun intelligently and graciously, at kung kinakailangan maging stern yung words, ginagamit nila. Pero never natin sila nakita na, do not touch the anointed one. Or, kailangan i-PM mo na lang. Kasi, or i-PM. Hindi, yung PM, maintindihan ko yan kung private ang usapan. Pero once na pinakawalan mo na yan sa public, nag-post ka sa public, you cannot control the social media to criticize you. And I am susceptible to that. We, as an entity, the social media page, kasama tayo dun. Pwede nila tayong i-critic. In fact, marami din ng nagsasalita against us. And go! Wala problema dun. Oo, dami na nga tinawag sa atin. Tinawag na nga tayong addict, mga satanista, mga kung ano-ano na eh. Pero, go, that's your thing eh. Opinion mo yan. Pero, kailangan mong patunayan. Pag tinawag mo kaming, for example, i-paint ang Calvinist na hindi nag-share ng gospel, show us the evidence. Do you know our theology to say that? Do you know kung ano yung tinatayuan ng Calvinism ng mga Reformed people pagdating sa evangelism? Ngayon, kung ma-articulate mo yan, meron kang tawag dyan, case na pwedeng ipresenta, sige, go. Walang problema. Wag lang strawman. Wag lang misrepresentation. Lalong wag yung bearing false witness. Kasi kasalanan yun. Yung magsisinungaling ka laban sa kapatid. Kasi sad to say, sa mga nakikita ko, ang majority ng mga tumitira ngayon is puro strawman arguments lang. Hindi talaga nila alam kung ano yung talagang kung ano yung tinatayuan natin, di ba? So, puro mga misconceptions lang, puro lang yung mga, kung ano lang yung narinig nila sa ibang pastor or whatever. Pero, yung pinaka-tulo nun, hindi nila talaga alam. So, tulad nito. So, ang tamang criticism ganito, kuhain mo yung talagang tenets ng pinaniniwalaan, yung pinaka, sabihin nating theology, nung kinikriticize mo. Huwag yung sinasabi ng critic. If I want to understand Calvinism, ang aaralin ko, yung nagtuturo nun. Hindi yung nagbabash nun. Hindi yung naninira doon o hindi yun. Ang aralin ko, yun. And nung ako ay na-save ako, na-born again ako, at ako ay na-expose sa Reformed theology, sa Doctrines of Grace, napag-aralan ko yan, yung nakita ko na yung pinaka-teolohiya, yung kaya ko na masabi na ito yung tinataya ng Calvinism.
saka ko pinakinggan yung mga nagbabash sa Calvinism. Saka ko pinanood yung mga Why Am I Not a Calvinist? Yung mga ganun, The Dangers of Calvinism. Saka ko pinakinggan yun. At doon ko nakita, yung itong mga nagsisabi against Calvinism, hindi nila pinapaliwanag o hindi nila inaatake yung core message ng Calvinism. Mini-misrepresent lang nila. So, lalo akong nakumbinse na katotohanan tong tinatayuan ko. Kasi, I started as hardcore Armenian talaga, masasabi ko. Si Engineer ang nag-ano sa akin. Oh. Si Engineer ang nag-expose sa akin sa Doctrines of Grace. At talagang naniniwala nun. Para sa akin, basura. Ganun ang tingin ko. Pero nung inaral ko siya, it made sense. At talagang awa ng Diyos, dahil I am a regenerated believer, naintindihan ko. Ganun lang naman. Wala namang, di naman kami nag-away ni Lou. Maayos naman yung mga pag-uusap namin. So, ang point is, kapag inaatake yung tinatayuan, wag siya isipin na personal attack. Pagka ganun, ego yun eh. Ego. Sa totoo lang. May tinamaan na ego. At naiintindihan ko yun. Galing ako dun. Pag tinamaan talaga yung ego mo, sakit. Parang, ba't ito? Gusto mo magalit. And in fairness naman, gaya sasabihin ko, naiintindihan ko. Galing ako dyan. Kaya nga, itong podcast natin, Kuya Doy, mga kabalbas, as much as possible, talagang nag-iingat tayo na maging gracious, no? Sabi ko nga sa isang kapatid na kausap ko kanina, nag-usap kami ni Brother Jordan kanina. Nag-share kami. Sabi ko, yung humility natin, no? Kung maaring ibaon pa natin yung sarili natin sa lupa, gawin na natin eh. Pag-usapang humility. Kasi wala namang talo dun eh. Kung tayo nagpapakumbaba, mas magpakumbaba pa tayo. Pero I will not compromise for the sake of unity. If unity ang pag-uusapan, we must be united in truth, not in error. Ano nga ngayon, kung okay tayo, maayos yung relationship natin, kaibigan natin lahat, pero niyurakan na pala yung pangalan ng Panginoon, hindi tayo umaalma. 'Di ba? Nagko-compromise na tayo noon. So, I can call out yung mga nakikita kong mali, pero wag sanang masamain ng mga if I call Oriel Balano as false teacher, I will call him a false teacher dahil yun ang ginagawa niya. He's teaching a different gospel. Pagpapayaman, self-improvement, at kung ano-ano pa, yun yung mga tinuturo niya. Pero ngayon si Oriel na rin ngayon. Nakita mo nag-share na rin siya ngayon ng sabi niya sa post niya, if your theology makes you more rude and proud, unforgiving and boastful, check your heart. Ha? Amen. Tama naman, pero kumbaga yun nga sabi mo, 'di ba, nung nakaraan, meron na siyang mga sinishare ngayon ng mga trinkets of truth na ang nakakatakot dito na if you tama naman yung pinost niya na yon, 'di ba? So ngayon, kung hindi ka careful, you will be drawn or sucked into follow more about him, and mamaya mapasok ka pa sa sistema na niya, and ma-indoctrinate ka pa dun sa mga heretical teachings na mga tinuturo niya, 'di ba? So yun yung danger doon, na kung hindi ka nag-aaral din and kumbaga parang blind follower ka lang, that's a dangerous place to be, di ba? Amen. Ang challenge ko nga sa mga kumbaga Jordan Ravanes pala dito yung kanina. Ayun. Ang challenge ko sa mga yung nagsasabi na nang babash lang yung teka, ayoko ma-misquote eh.
Teka lang hinahanap ko. Ayan. Ayan. Babasahin ko na lang para ano. Ito, binura na to ni Brother Jordan, ni Pastor Jordan Escusa. Pastor Jordan Escusa is very dear to me. Again, sabi ko nga kay Doy, we've been in trenches with him. Kasama tayo na bata pa tayo, magkakasama na tayo. Dahil sa tugtugan, no? So, he's very dear to us. Mahal natin si Pastor Jordan. Pero at this point, dito na lumilitaw yung mga differences natin. So, hindi ko sasabihin, hindi ko kapatid si Pastor Jordan. I will not doubt his salvation. Hindi yun. But there are some errors na pwede kong i-point out. No? I wish kung makakausap kami. I-miss ko na rin si Jordan. Yung ilang binanggit niya dito sa, kasi pinost niya yung sabihin na natin, gamitin yung term na nag-vent out siya. Mabigat lang na makita yung mabasa yung mga nasabi niya. I would say na nasabi niya to out of his emotions, galit siya. Pero sabi naman niya dito, feeling chin. Di ko alam. Pero sa tingin ko, parang na-bad tip siya dito. And in fairness, may binanggit din naman siya na may mga reformed friends siya na okay naman, cool naman sa kanya. Pero ang point ko lang dito sa mga nabanggit niya, medyo ayoko nang basahin dahil I'm struggling kung babasahin ko o hindi. Tignan natin. Pero binura niya na yan di ba? Binura niya na kasi, kaya ayoko, as much as possible, ayoko na basahin. Pag mo nang basahin, siguro gist. Yun nga. Well, nabanggit yung spiritual bullying, na spiritual bullying daw yung nangyayari. Pastor Jordan, if you're hearing this, kung makikita mo to or makarating sa ito, kung ganun yung naramdaman mo sa isang kapatid na nag-post ng poster nyo at may question doon at may statements, masasabi ko na I beg to disagree. Hindi yun spiritual bullying, no? Alam ko hindi ka magpapabully, bro. I know you. At alam mo rin kami, hindi rin kami magpapabully. At hindi naman tayo mga bully. We know each other. We're cool. Nga lang, ito na lang masasabi ko. Sa mga statement na sinabi ni Pastor Jordan, isa sa mga reason siguro kaya niya binura, I hope, no? Kasi na-realize niya na medyo o maraming hindi tama sa sinabi niya. Yun na lang. Kasi ako, may mga nakitang mga red flags sa sinabi niya. But since, again, binura na niya yun, so cool na yun. Pero masasabi ko lang, it's not spiritual bullying at hindi nag-exist itong Servus Day ni Pastor Simon. Hindi nag-exist yan para lang tumabo ng likes or followers. Since hindi kayo magkakilala, I hope magkakilala kayo. Kasi, hindi ganun eh. Sometimes, we start on the wrong foot. Ako personally, marami na akong nakausap sa kabilang kampo. Personally, kasama kayo doon, nasaksihan mo yan, nakikipag-dialogue tayo sa kabilang camp, sa G12, sa iba pang mga kampo. Kasi we're reasonable people. So, yun nga lang, gaya na sinabi ko kanina, kasi pag public na yan, pag public yung poster man yan, o statement man yan, pag crinitik, wag natin kagad i-view as bashing, bullying, o pagiging mean lang. Hindi. Tignan muna natin. Let's step back. Check natin yung puso natin. Check natin yung sinabi. Tignan natin kung may value ba ito. Kung ano nangyayari. Brother Carlo Agaza, hindi naman ako nagre-referee. Isa ako sa sumusuntok.
Hindi, ang point ko is, I don't mind having conversations or mag-argue tayo. Pero wag sanang i-view na kapag ka kinikritik natin yung mga bagay, bullying na. Hindi. Hindi yun. No? Lalo, again, dahil mga public people tayo, mga pastors tayo, kasama yan sa ano natin, sa tawag dito, sa trabaho natin. Kaya, hindi ako nag-agree doon sa nagsasabi, sana PNM nyo na lang. Hindi. Bakit ko i-PPA? May public nga yung post. Diba? Lalo kung hindi ko kakilala, all the more, okay lang, public yan eh. Kahit public yan o PM yan, okay lang. Basta hindi ka naman inaway. Disagreements, hindi ibig sabihin inaaway na. Hindi ibig sabihin inaaway ka na nun. Nagdi-disagree lang. Ngayon, ingat na lang yung nagko-call out. Baka may masabing hindi maganda. I mean, again pag kinall out ko, si Oriel Balano, sino to, yung sa Limonyo, si Rolando Garcia, as false teacher. Yun yung sabihin nila kung hindi sila false teachers, patunayan nila. Diba? Kasi kitang-kita naman sa mga teachings nila na hindi, yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. No? So, kapag naman naririnig ko yung sinasabi nga na sana nag-PM na lang, message na lang, I don't agree with that. Pag public yung post. Ngayon, pwede rin naman gawin. Pero hindi yun ang option. Hindi lang yun yung dapat gawin o hindi lang yun yung tamang gawin. Hindi lang yun. Kung magkakapatid tayo, wala dapat balat sibuyas. Guys, sabi ni Brother Carlo Gaza. Gaza pala. Ang nangyari nga kay Peter at kay Paul. Si Paul, he rebuked Peter to his face. At sinulat, I rebuke him to his face. Bakit may ganun sa New Testament? Ngayon, hindi yun justification para mag-away-away tayo. Ang point lang doon, walang masama na mag-rebuke openly. Walang masama doon. Kaya kailangan mas maraming malawak na pag-iisip. Ngayon, kung mayroong sa episode natin na to, may mag-comment, sagutin natin. Wala lang problema. Wala lang murahan. Wala lang misrepresentation. Wala lang yung talagang bashing na masasabi. Kaya Toy, ano ba ang bashing? Hindi ko na explain yun kasi alam na naman natin lahat kung ano yung bashing. And that's very far from what we're doing. Pero anyway, honestly, we're out of time na, Pas. So, it's 9:53. Let's wrap it up kasi mahabang usapan talaga to and promise namin sa inyo next week tuloy natin to, no, Pas? Yes, we will. Tapos merong kaming ibibigay na vouchers. 5 vouchers kayo doy, 5 vouchers na 50% off sa t-shirts para sa celebration natin sa 5,000 likes, 5,000 followers natin. Organic to lahat Organic. Wala tayong binayaran, wala tayong dito. Organic lahat yan. Kaya next week, mga kabalbas, tune in kayo and talagang pipilitin natin na 7 p.m. makapag-start na tayo para mahaba-haba yung usapan kasi mahabang usapan talaga tong topic na to. So, prepare nyo rin kung meron din kayong mga questions or baka may mga gusto kayong i-share. Prepare din kayo para maganda yung usapan natin, di ba? We're always willing to engage and gusto namin yung may interaction din sa inyo. Kaya salamat sa lahat ng mga viewers ngayon na nagko-comment and nag-share ng mga mga opinions nila and mga views nila. Kaya thank you guys so much. All right. So si Tito Marbs bumanat huli. Tito Marbs. Tito Marbs talaga. Anyway, before we end, I just want to share the gospel in connection to the truth that divides. Jesus Christ said, I didn't come to the world to bring peace but sword. The very context is talagang sa pagsunod mo kay Kristo, merong hidwa na mangyayari.
may divide. Dahil may error, may truth. Hindi tayo pwedeng neutral. We must take sides. At dapat yung side natin, nandun tayo sa truth. Nandun tayo sa katotohanan. And what's the truth of the gospel? The truth of the gospel is this. God hates us. Ito rin yung shinare ko kala Brother Lester. God hates us because God is holy, holy, holy. And if God is holy, it necessitates, kinakailangan na kamuhian niya ang kasalanan at ang makasalanan. At ibubulid niya sa dagat ng apoy ang mga makasalanan dahil siya ay banal. At kasama sa kabanalan niya, yung katotohanan na dahil tayo ay makasalanan, tayo ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. We will be cast into hell. But because katotohanan din that God loves the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. Katotohanan din yun. At yun ang ginanap ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Jesus is the way, the truth, and the life. The way, the truth, and the life was presented as the gospel message when Jesus Christ stretched out His arms on the cross. At pinakita niya na sa kabila ng karumihan ng kasalanan, sa kabila ng error, sa kabila ng kasinungalingan, may katotohanan. At ang katotohanan ay si Kristo. Si Kristo na nagkatawang tao, namuhay ng may kabanalan, at namatay sa krus ng Kalbaryo, nalibing at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na mag-uli. At binayaran niya yung kasalanan na yon para tayo na nananampalataya sa Kanya ay mga ligtas. So in view of the truth that divides, ang pleading ko sa atin ngayon sa mga tagapakinig natin, please, I beg of you, believe in the finished work of Christ. Be united with Christ. Repent of your sins. Turn away from your wicked ways. Kahit yung kayabangan natin, yung pride natin, yung ating mga iniingatan ng mga sacred cows, ng mga personalities o mga theologies natin, hanapin natin yung katotohanan. At yun ay katotohanan ng Ebanghelyo. If your theology doesn't exalt Christ, if your theology doesn't exalt the sovereignty of God in salvation, if it promotes you, kung ikaw pinopromote niya na may kakayanan para piliin ng Diyos, may problema. Because ang pagdiligtas ng Diyos, the gospel is divinely initiated and divinely accomplished. So brothers, sa mga nakapakinig natin, mga kabalbas, at sa mga hindi mananampalataya na nakakapanood ito, and if you have doubts with your salvation, reconsider. Huwag mo na ipagpabukas dahil baka bukas hindi na tayo magising. Believe in the finished work of Christ, repent of your sins. Sabi nga nung kanta ng Tito Mark. Amen. Tama. Yeah. Sabi ng guys, kanta ni Tito Mark, baka bukas, ay wala nang oras. Ayun. Okay. So, magandang gabi sa inyo lahat. Yun. See you guys next week, 7 p.m. And share nyo na yung page natin sa mga hindi pa nakakilala. And follow us. And we'll see you next week. Love you all. God bless. Holy Day of Gloria. Peace. Good night.